Tungod sa dakong kaluoy gipakita sa Dios kanato. Ang iyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios. Ingon dabuhing halat balaan huwag makapahimaya makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod na pagsimba maangay ninyong ihalat. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon. Ipabag-o Ginoo sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinagi sa pagpagpo sa inyong pangunang-una aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hipit o pagkapahibuot kaniya. Magampo na. Ginoo lang kayong salamat sa lain na po ni kayo na ikaw padayon Ginoo sa paghatag ug kusog sa katag-usa sa pamilya, mga kaubanan dinhi Ginoo aron sa pagdahin ni mga oras Diyos dilin ikaw na panahon gikan sa mga patay. Oras Ginoo kasi mututok kami pagbalik diya kanimo Ginoo. Among isalikway ang among mga sirkumstansya sa pag-adlaw na mong kinabuhi. Kung dili mo kini panahon na Diyos umuyahat sa among mga mata diya sa kalangitan. Ngayon sa kahigayon, dining kalibutan na. Ikaw ninao o Diyos. Araw sa pagtugyan sa imong kinabuhi o Diyos. Alang ka na mo. Kung ikaw namatay, Ginoo, apan wala ka nagpabilin diya sa lugnanan. Kung dili nabanhaw ka o Diyos, gikan sa mga patay. Aron imong ikapadayag sa tanan ng mga katawhan na naglaom o nagtuo kanimo Dios. Nga sila usab Ginoo mabanhaw sama kanimo. O walay kamatayon Ginoo nga makapugong sa gahong o Dios kay mo ikahatag sa imong katawhan. Busa ginatabangi kami sa ang padayon ng pagsimba kanimo nga mututok kami sa mga kamatuoran sa imong pulong. Nga piyong among mga mata sa mga butang aming kalibutanan Ginoo. O pabuhit kami o Dios sa espirituhanong kahintang nga mo'y mugiya sa tagusan namo ang kinabuhi, Lord, kung saan namo kini. Pag kinabuhi, ang kinabuhi ngayong gihatag ka namo. Kinabuhi o Diyos sa madagayaon. Kinabuhi na puno sa paglaom. Nagihatag sa among Ginoo Kristo. Alam ka namo. Tabangi kami, ang makasing-kasing ng adlaw o Diyos. Mapunting kanunay sa makabaturan sa imong pulong. Tabangi kami, ang makasing-kasing ng adlaw. Matinawaton Ginoo sa makabaturan sa imong pulong. Nag-isdot kami Ginoo dili sa mga abilidad sa tao. Wala kami magamit og mga libro Ginoo gikan sa mga scientist o Dios nga giilag batugan ni kalibutan. Wala kami magamit sa mga abilidad sa mga tao Ginoo nga giila. Nagngilngig og mga magiitan ng mga tao ani kalibutan. Kay kani silang tanang klase ng mga tao Dios nangamatay Ginoo. O ang ilang mga prinsipyo na ikatudlo sa makalakan, nanatumpag, Ginoo. Apan imong pulong o Diyos. Matapos man ang panangbutan sa kalibutan. Bisan ngadto sa dapit sa kamatayon. Mao kini ang mupulisok o makigsulti ka namo. Kaya dili kini mamatay, Ginoo. Tabangi kami tanan ng adlaw sa pagsimba kanimo. Nga mahagakos kami sa iyong mga pulong. Ayaw pasag Diyos ang makasing-kasing Ginoo padayon kami. Sa among kaugalingong una-una kung saan o pagkinabuhi. Ang among kinabuhi Kristohanon. Kung dili o Diyos, ipunting ang mga kinabuhi niya kanimo sa magkabaturan sa imong pulong ay imong padayon na imong isulti ka namin ang isang lawan. Kasika kami tanan. O tagay kami kusog Ginoo to glorify your holy name, O God. O sa among pagsimba ng adlaw. Lord, among tinguha na ikaw makaplagan. Among tinguha na ikaw mabayaw, Ginoo, sa among mga pagsimba. Among tinguha na ikaw masaktan. Among tinguha na ikaw mapadayan. Dili lang limitado, dili dapit o Diyos, kapitos kayo. Kung dili o Diyos, pagkisad asang dapit, kalibutan, Ginoo. Kanino Diyos, mayong balita, pagsapot, dili Ginoo. Na kung ang mga tao, anak, at palibot, dili man sila matinawaton sa kamaturan. Lord, ayaw pasagdi na kining maong dapit, Ginoo, magpabilin ang kamaturan. Kung dili mula po, kining sa mga bakbak, sa among mga puntahan, bakbak sa among mga kisami, bisan asang napita, Lord, gamitan yung pulong, Ginoo. Nga mula po, kining Ginoo, sa bisan asang dapit, kalibutan, bisan asang suokas, kalibutan. Tungkol kay ikaw ang pagnaong sa tao.
O ang kalibutan ng itpitan Ginoo sa mga prinsipyo ni kalibutan. O ang mga tao o ang palitpayon na naghagod nagpasingot Ginoo. Nga din pumuin ni tanan. Mubalik dito sa kanan. O ang tanan ng gihaguan o Diyos silang diyaan Ginoo. O matubang sila kanimo nga mo'y tinugdal sa kinabuhi. Lord, nag-ampok kami na magkasing-kasing pinunggahi o Diyos. Manukod yung takan nila. Imo ta silang kaluyan Lord. Nga aron o Diyos ang grasya o ang imong tinguha sa kaluwasan Ginoo. Maambitan nila o Diyos. Niling aglawa. Bisan ka na mong tanan. Nagsimba kanimo. Usba kami Ginoo sa mga pulo. Ayaw itungkot o Diyos. Nga mga pulong ikan sa bakbak sa tao. Mao'y muli terminal sa mga kinabuhi. Ayaw itungkot o Diyos. Nga mga pulong gikan sa bakbak sa mga paspor o Diyos. Nga di wala magsubay sa baturan. Pulong giya ka na mo. Imong pulong Ginoo. Maugyot Diyos ang kinahanglan o ang imong espiritu magatrabaho sa mata ko sa namo Ginoo ni asawa. Ang dilim kini mahimong sayang ang pagtigon. Araw Diyos Kristo kay mayaan sa mga. Salamat ni kana. Ginawa ikaw maghatag og kaalam ng itnom sa imong alagad Ginoo. Na mosulti sa imong pulo. Lord, nag-ampo ako. Ito na may mga butang mula imo kay mo sa akong pagpanulti. Ayaw itugot o Diyos na magawa sa mga natin. Tungod kaya kung kinuha Lord, ikaw. Na ikaw, mabayaw. Na ako makaligtan, na ako makaulit. Na rin ikaw, Diyos, mapresenta sa kalimutan. Lord, gamita kinaglawan niyo. So, padayon, sa pagkipon sa iyong katawan. Kung imo nga lang, padayon, amo masagka. Salamat ay tanan, sa alam ni Jesus. Amen. Ato pasalamatan ang alagad Ginoo, ang anak Ginoo, nga naghatag na itong pabor nga mahimutan live sa atong FM station, Brother Jerome Bakirel. Atong pasalamatan ang Diyos sa paggamit niya. Live tan sa FM News 107.5 MHz, Purok 5, Sibunga, Katingilan, Bukidnon, 8713. Mayong buntag, taga Bukidnon. Gikan sa mga Kristohanon dili sa Grace Central Church, Cordoba. O dili lang dyan putog ko bisan sa itong kaigsuunan nga naa sa SIG sa Australia. Atong pasalamatan ang atong igsuon dito nga nagkatag na itong privilehiyo nga ma-open atong una-una gamit po sa Ginoo nga ma-open atong una-una nga diay dunay live Facebook nga bisan layo siya pero makakita siya sa pagsimba o mayong butag diha sa taga-Australia. Bisan pa sa mga tao nga nasa live dapit kita sa Facebook live karong adlaw mayong butag kaninyong tanan. Ginaot nga Ginoo makisulti ninyo. Ginaot nga Dios inyong magsaktan, inyong mailan. Ginaot nga ang Dios maghatag kaninyo og kasing-kasing nga malipayon nga mamati sa magkamaturan yang mga pulong. Ngayon sa atong silipin, daghan kayo o mga batikos. Atong silipin, dunay isa ang international mga kuwan sa human rights na naghatag og banta nga kasuhan siya. Pero simpler kayo yung tupag. Buhatan ninyo tanan. Bigil siya mausap. Ingon siya, sila puno ang mga taong ipilis Ginoo. Ingon siya, we build a country. So, nasa gustong mausap sa Pilipinas. Gusto niya musbon ang Pilipinas. Sa iya nakita na paglantaw, unsay paagis pag-usap. Apag ang pag-usapan ako ng mga dawa, kanatong talan. Usa may rason, ginoo mo sa Ginoo. Usa may rason nga naa mo sa Ginoo. Usa may rason nga isimba mo sa Ginoo. Usa may inyong mga nagpaluyo nga mga hinungdan. Kung ano, mas ipilit mo sa Ginoo. Tungod ba nga kay giingon sa mga tao nga nagamit pulong sa Ginoo nga pasok kag langit. Gusto na ko masabtan nga dawas pagsimba sa Ginoo. Dili sa Romans chapter 12 verse 2 na dunay gitawag og Christian transformation.
O gusto na kong sakto na ito ang Christian transformation. Gano'ng natingo sa Apostol Pablo, be ye transformed. Na kung gasya ni Ginoo, ano gisungko mata, be ye transformed. Kung buhat ni Ginoo, ano, kita directly naman, be ye transformed. Kaya ba na ito i-transform at ito kagalingon? O doon na ba'y yabot sa inyong akong nakuna, yung muduol ko sa Ginoo, kaya gusto ko matransform. O ninyo ko na muna, muduol ko sa Ginoo, kaya di ko gusto matong interno. Gusto ko matong langit. Without any change and transformation sa kinabuhi. O gusto na itong masabtan ni Gandawa, kung saon nga mahimong posible, nga sa kagustuhanon, matransform yun, mausap yun. Maupingan na ito ang sawaan ni Gandawa, kini Christian transformation, kung saon man, mahimong posible sa usa ka tao, ng itawag ng kagustuhanon. Una, atong tanang, yadiin, kinahanglan kung gusto o ang transformation kinahanglan mahitabo dayon o mahitabo kini kung number one doon na kita rejection sa mga kalibutanon. Okay? Do not be conformed to this world. Now, ang pangutana nga naman naging sa Apostol Pablo, be transformed. Pero nga naman, nga ngayon ba siya, do not be conformed. So, kaya kastuhanon, it is impossible na ma-transform ang imong kinabuhi kung ikaw mo conform sa kalibutan. Imposible may tabo sa kastuhanon na ma-transform ang iyang kinabuhi kung ang iyang kinabuhi mo conform kung unsay usos kalibutan. Di na kinahanglan ang tao mo siran sa Ebanghelyo, kumutanaw sa mismo sa imong barog. Di na mister. Di na mister ang tao, minaw sa Ebanghelyo kung ang imo mismo kinabuhi, parehas na magpulos kalibutan. O gusto tayo sutihan ang transformation, kinahanglan sa kagustuhanon. Kaya kung wala transformation, there is no true salvation. Gusto ko niya klaro ninyo mga isuon. Dito gabi sa tambong mi sa mensahe dito sa akong amigo. Mao lang mao gyapon ang pasyon, ang pastor magdesisyon ng kamisyon ng langit. Usa ka pait kayo kahintang. Ang kamotoran pulong sa Ginoo ngayon, yang gingnan ang mga propeta ng Old Testament, ingna ako magkatamhan sa ilang pagkinabuhi, nasukwahi ang kamukuton. Ingna sila, na ako silang sinutan. O, gawas ang mga false prophets, o ngayon, peace, peace, peace. When there is no peace. So ko ang Ginoo, instead kasutian o badlungon sa silang kinabuhi, tudluan ko sa ikarong tinanawan sa Ginoo. Nagpabilin. Okay lang. O, gusto na ko nga ato masabtan kung nga nung di kinahanglan mata kung ang transform pa, i-reject na to ang kalibutan, na ang kalibutan. Nga nung di kinahanglan man. Tungkol kaya ang kalibutan ngayon ibuyan is under the power of Satan. Kung talaga sa kalibutan, may kaasa naman Ginoo nga kanang magkasakit aning. Di sa pag-usawang pagpanikamot sa presidente pagtukhan, muhunong lang kayo, bumalik na po. Why? Because Satan is the God of this world. How come ikaw sa Kristohanon, ni ako Kristohanon, wag mausap ang kinabuhi, ni conform, ni forma, parehas ng pulos, kalimutan. Gusto mo bakit ko? Ukab-ukab sa raing mga scripture, Giswat, Apostol Pablo, the same writer, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. In whose case, the God of this world blinded the minds of the unbelieving, so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Ephesians chapter 2, nagsuwat si Apostol Pablo, mawalang yapon ang unod, ingon siya sa mga Kristohanon, you will then in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Grabe ang kalibutan. Nagpuyok sa lugar na kilik imuhang pamatasan. Nagpuyok sa lugar
nga ang leader mismo sa mga kalugar, rebelyoso at tumangan sa Ginoo. How come na mag-conform ka sa kalibutan? Smile like the world, act like the world, laugh like the world, dress like the world. How come? This is a strong warning for us believers. Let us be true to our calling. We are saved by the grace of God, not by our own decision. Amen. It is God's grace we are saved. It is not by our own choices na kita maluwas. O kung naaman sa kasuhan ng pagturunlatan din, because we are the blessed people. Kaya ipahatog sa Ginoo din eh. Ang ato din eh. Ato gigisulting tinuot sa imong kahintang ug akong kahintang walay pagtratuha. Why? Dili pa mo conform tungod kaya kalibutan ng gipuy-an under the power of Satan. Di lang na utot. Ang panahon niya yung gipuy-an. Ang time. Dili lang ilaw siyang kahong. Pero ang panahon niya yung gipuy-an. Galatians chapter 1 verse 4. Sabi so Pablo lang gihapon nagsulat. Ingon siya, who gave himself for our sins so that He might rescue us from this present evil age. Evil age. Nakas panahon, nagtungtong imong kinabuhi sa usa ka daotang kalibutan o panahon kapanahonan. Nga mo, conform, kung di ba ka reject kalibutan, the scripture, nagtutlo that men love darkness rather than light. As we as believers, nakas ginugi padungog that you are the light of the world, where the world love darkness rather than light. John chapter 3 verse 19. Di lang ako to. Nga gisulti kinato sa Pablo, di ka dapat mo-conform sa kalibutan, nga naman kaya di kung once, hindi mo i-reject ang standards kalibutan. Di ka ma-transform. Why? Kaya ang kalibutan, Romans chapter 1, 18 to 19, nag-suppress sa kamatuuran. Ilan ako ba ng kamatuuran? Di sa pagnaungo ni mong tudlo, di sa pagpapasahon mong bersikulo. Di ka na usap. Why? Because people in this world, suppressors. Ilan yung takuban, ilan yung usbon ng kamatuuran sa pulos, nga na mo conform ta. Next, di lang na kuto. Ang kaalam ang kalibutan na. Binuang at umangan sa Ginoo. Ipakita ka sa pulong ang kabrayat. Isang pagpunsa ka ni kalibutan na. Kung di ka makailas, Ginoo. Ang imong kaalam, binuang mo siya tumangan. Why? Nga naman, Pastor, tungkol kaya kaalam sa kalibutan, nabuta at tumangan sa kamaturan. Ilang kilansan ang Diyos ang naghatag kinabuhi, naghatag sa talang Ikaw na Ginoo, ang kapubriyon o kanatoon, nagikan ka ko. Siya ang sinugdan sa panang mga utang. Panang mga tao, dili ganahan. Nga mo conform ka. Hindrance pa. Kung di na ito i-reject, ang standard ang kalibutan na. Matod pa na Apostol Pablo, the same writer sa book of Romans, ingon siya sa 1 Corinthians 1:20-21. Ingon siya, where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world, through its wisdom, did not come to know God. Yung nga naman ako conform ata. Nga ang kaalam, bisa ko sa kabright ang kalibutan, bisa ko sa kabright ang nagtudlo ni mo. Di kita makakita Ginoo. Therefore, wak rason kung ang conform sa kalibutan. Wak rason. Another thing, natin paklaro. Nga nung ikinanglan, hindi ka mo conform. Gusto na may paklaro, James 4:4. Santiago, Kapitulo 4, 4, ingon. Kamu mga adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Sumpay. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world
makes himself an enemy of God. Sino naman na makikonform ka? Pangutana, kinsa man yung mga amigo? Kinsa man yung mga barkada? Ako nga ipaklaro nga iso nga pag-friendship sa kalibutan, huwag mo pasabot ka ang Kristohanon, maglain, hindi mo ibot ipasabot. Kaya kung di pasabot niya kung nag-deliver sa hindi ka makik-amigo, no, this is not ang meaning, anak. Kung hindi na ipasabot, nga bisan natin amigo nga ang deliver, kinanglan kung makik-amigo ka, dili ka mo conform sa ilang mga kinaiya. The way sila ang istorya, the way sila malipay, the way ilang mga pinuhatan, di ka makik-conform nila. Kay once makik-conform ka nila, ingon ang Ginoo. Himo kaugalingon, nakaaway sa Ginoo. Nakik-away ka sa Ginoo. Samtang nagkatawa ka sa mga amigo, nikatawa ka sa matutang ilang ikatawan, ni-istorya ka sa matutang na ilang istorya, nipakpak sila mo sa imo kinaiya, ni maliyos na nila, kaaway ka tumangan sa Ginoo. Okay? That is why, gisugo, yung kinala ito ma-transform. Di lang na kung ito mga hindi mga may usa sa mga pinaka-firme gibuhat karon sa itong panahon. Ingon din sa 1 John chapter 2, 15 to 17. Nga naman, kinahanglan dili mo conform sa kalibutan. Ingon, 1 John 2, 15 to 17. Do not love the world, nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of his Father is not in him. The love of the Father is not in him. Kung ang sa katao, nahikugmas kalibutan, sa mga lupang kalibutan, ang kugmas sa Diyos, wala niya. How come? Nga sa ka magwawali, muwali sa mga believer, o kaya tingnan ang believer, God loves you. That is why sa simbahan, sa Kristohanong simbahan, musunod niya, tulong ka klaseng tao. Ang unang klaseng tao, ang unbeliever, musunod simbahan. Simbahan niya, yes, Ginoo. Ikalawang klaseng tao, musunod, NBA. Murag born again. O ang itulong klaseng tao, musunod, PBA. Pure born again. Asa magkaming tulog? Ang believer? NBA? PBA? Asa magkamabilog? Anong tulog? O kita gusto mabilog ka ng duha? Gusto pa lang si katulog, PBA? Pure yun? That is why scripture matutulog ka naman. Ayaw pag-expect kung ayong kinabuhi naging conform ka sa kalibutan, musimba ka sa Ginoo, buday ka sa Ginoo, ayaw pag-expect gigugma ka sa Ginoo. The scripture is very clear. If you love this world, the love of the Father is not in you. Sao ka, Ginoo, nahikugman ako. Bisag ang Ginoo nagdumot sa mga tao na nagkikonform sa iyang kinabuhi sa kalibutan. Nagkinabuhi sa iyang kalibutan, nag-post sa Facebook sa iyang kalibutan, inikmata sa buntag tan-an kung dagang madilay, kumupost sa Ginoo, why mo like? Pero kumupost siya sa mga buntag, katawan sa kalibutan, lipayan sa kalibutan, dagang mo like, mughara. Why? Alam pag-uman, misunod sa simbahan, isimba sa Ginoo, dahil sa Ginoo, iyo sa thank you Lord sa imong gugma, when the scripture is very clear that the one who loves the world, the love of the Father is not in him. Mga may problema sa ito panahon. Mga tao kasimba na dinig ganahan, pagtuon kinsan ginuha ang simba. Inas na niya na siya naluwas o wantog langit. O ang kinabuhi, why transformation? Muna ang kapsas Ginoo, nahimong kinibaranto. Kaya nakal mga tao, na nakadumog sa mga mensahe, pitik na mensahe, niresultang kinabuhi, yung ay pag-inumpas Ginoo. Nagkinabuhi sa silang o galing mo gusto, at yet, ilang isuppress ang kamatuoran, ay outside. Ang Diyos na higugman ako, sa mga pangangawang mga pagdahil ino sa mahumot. That is wrong. That is not scriptural. Those people who love the world out nakit ang higala sa kalibutan, nakik-away ka na sa Diyos. O kung ingala imo kinabuhi, samtang isimba ka tinuod ka simbahan,
Kaya wala man sa tinod nga simbahan ang kaluwasan kundi daman sa person nga diwalis simbahan. Privilehiyo ni kadungog kas kamatuoran. Daghang mga tao mga igsoon, why transformation ang kinabuhi? Yan pagkamatay. Di pagtapos yan kinabuhi, the end of the day, ang pastor may mo decide nga kalinaris kamot Ginoo. O ang mga believers palimot ka na kaila. Ginoo, kalinaris Kristoano. Bisan mo sa atong kinabuhi, basta nakadawat na sa Ginoo, now, luwas sa nila. That is deception. Wala sa scripture ba ito, i-challenge kita mo. Ang scripture na to grow in grace. Kaya mo tubok mo sa pag-ilas, Ginoo. Kaya pagtangkit mo magkatubok sa pag-ilas, Ginoo. Maghimo mo kaugalingong Ginoo sa iyong kaugalingon. That is idolatry. Daghang mga tao ay, Pastor, usabi ang Ginoo, ang Ginoo, na may tinong nga. Ang Father, spirit person, ang spirit person, si Christ ikot ang person. Ako iklaro mo, those people na nag-deny sa personhood, sa Father of the Spirit, they are idolatrous people. Naghimo sila ko sa ka-idols. Di lang kinimo o kinulit sa tao, kundi idols. Yan, minugna sila huna-huna. Ayaw yung kaimog yan. Dito ka sila, ayaw yung kaimog. Kaya walang tihang kamaturan. Kaya walang kinigibasis ka bibo. Gibasis kinis kamaturan sa pulos Ginoo. Daghang mga tao na iso nga, allergy sila, makita sila mga idols nga, hindi mo sa tao, allergy sila, pero sila nito sila kauligo, naghimo sila idols. Ya, sila una-una. Nagsimba sila Ginoo, kadili mao Ginoo sa scripture. Nga taliwa, makikita, Lunes Santo sa Sabado, iyakos kalimutan. Wow! O kung sa'y puntas kalimutan, mao po ni reflection sa aking nabuhay, wala kong kamilyon. Ano pag-abot sa Domingo, masimba ko, mudahin ko sa Ginoo, magpasalamat ko, dagan ko blessing sa Ginoo. Yet the word of God is very clear. Adulterous people, friendship sa kalibutan is mao ang pakit-away sa Ginoo. Mga igsoon, ayaw mo kumpiyansa sa inyong mga kinabuhi. Kaya Pulong, Ginoo, padayon din nagkisulti. Sa Apostol Pablo, padayon nagkisulti sa mga believers sa Romans. Do not be conformed aning kalibutana. Ayaw ka mo pagkikilala aning kalibutana. Ayaw ka mo pag-uyon-uyon sa mga estilo aning kalibutana. Why? Because sa inyong paghimo ni anak, dili gyud mo gawas ang transformation sa kinabuhi Kristohano. Para yun ka. Nga naman, lagi kinanglan man, aron ta ma-transform, kinanglan man i-reject na to ang kalibutan. Nga naman, ang standard sa kalibutan, ang kinanglan man i-reject. Di na tungod kaya ang Diyos ang kalibutan na, ang prinsipe sa kalipit, pero naghari ang kalibutan na. Di lang tungod kaya karong panahon na evil age kini, bisulti kini sa scripture. Di lang tungod kaya mga tao ni kalibutan na sila ganang kamaturan. Di lang tungod kaya kaalam ni kalibutan na binuang at tubangan Ginoo kaya di mo nilang Ginoo. Di lang tungod kaya pagigugma ni kalibutan na naging away kas Ginoo. Di lang tungod kaya pagigugma sa mabutangan ni kalibutan na mao kini ang gugma sa amahan, wa gyud magpuyo sa imong kinabuhi. Di lang kana mo'y hinungdan. Kundi ang laing hinungdan mo ison nga yung sa Pablo, do not be conformed to this world. Nga naman, tungod kay ang dilit pag-conform aning kalibutan na. Usa ka na ka-refleksyon na naglakaw ka sa tinuod anay nga plano sa Ginoo sa iyang kreasyon. Ingon ato presidente. Ingon siya kisa bagong ginuha nga maghimo kalibutan unya maghimo pa sa impierno. That is a stupid God. Mato pa sa iyang istorya. Usa ka Dios ka maghimo og kalibutan nga maghimo sa impierno para iyang gihimo iya ibutan sa impierno. That is a stupid God. I tell you, naanay kamaturan. Nga naman, ang Ginoo before the foundation of the world, wala siya magplano kung maghimo sa creation para iyang impierno. Pero ang tao, gusto ba itong impierno? Gusto niya i-change ang kinairas Ginoo, ang Ginoo, justice ang Ginoo, balaan ang Ginoo. Gusto niya usbon. O walang tao na hagba.
Pero bisan pa nagtanan, Ephesians chapter 1, before the foundation of the world, wala pa kamutunga. Wala pa maabot ang 2017 na magtapok ta kang kurasa. Before the foundation of the world, nagpilit na ang Ginoo para iyang kaugalingong katawhan. Nga naman, aning kalibutan na do ka grupo sa mga tao ang exist, aning kalibutan na. Ang tao nga iya Ginoo, ang tao nga iya aning kalibutan na. O ipakita ka ng Ginoo sa creation, kaya nakasa ang tao, ningon ang Ginoo, o mag-away ang kaliwatan sa bitin o kaliwatan sa babae. And then, sa mga tao, ang mga to, nang gawas ang mga tao, gipaklaro sa bakbak, Ginoo, paminawa niyo sa iyong gisulti. Deuteronomy, chapter 7, verse 6, tanawa. Ingon siya sa mga Israelite people, for you are holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His own possession out of all the peoples who are in the face of the earth. Dagang tao sa kalibutan, pero gipili sa Ginoo ang mga Hudyo para ipapakita sa kalibutan. Mao ni akong katawhan, bisag nagpuyo sila sa kalibutan na, dili sila bilong ani kalibutan na. Wala na iyo sa Pablo, do not be conformed, dili kini bag-ong pagtulunan. Kung dili usa kini ka-refleksyon sa maog gitinguha Ginoo before the foundation of the world, kay maghimo gid iyang kaugalingong katawhan. Apan kanayang kaugalingong katawhan niya nga luwason, diya sa kalibutan nga iya kaaway. Para do ka grupos mga tao. Muna yun, sa Pablo, do not be conformed. Kinahanglan ang transformation, kung di na may tabuhan ko, dili ka mo reject sa standard, ani kalibutan na. Tanawa ang prayer. Kaya linaog ang Ginoo, nag-ampok siya. Tanawa iyang pag-ampok. Ingon siya, I ask on their behalf, mga Christians. Ingon siya, I do not ask on behalf of the world. Huwag ko mag-ampok sa kalimutan na mahal. Sa mga tao, aling kalimutan na huwag ko nag-ampok. But of those whom you have given me, for they are yours. That's the reason nga hindi mo conform. Kaya planos, maghimo sa kang kaugalingon, huwag siya magplano, maghimo sa creation para ato impirno. Kung dili, bisa mo ang mukrit at kalibutan, bisa aware siya ng tao mo supak, yan ang iyang plano ng pabilin. Maghimo ko akong kaugalingong katawhan, nga mo glorify na ako, mo reflect sa akong image, pagkabalaan o pagkabatarong. Dili ka sunggoy! Naanak siya nagpuyos kalibutan mo na pag-abot ni Kristo, very clear ang iyang mission. Nag-ampo kay Ginoo, Ginoo, dili sa tanang tao sa kalibutan. Kung dili ka tulang ang mga tao, Ginoo, ngayon mong gihatag kanako. That is very clear. O kita may iso na tagli, dahil tas kalibutan, dili tayo sa kalibutan. Nagtudlo tas kalibutan, kamatuuran. Kay kita, iya sa Ginoo, nag-angkon nga mga magtuto sa Ginoo. Di na lang ito, kung nga no, nga dili ka dapat i-conform. Lain na kung nga dili ka conform sa kalibutan. Is this. Pagsulti ni Apostol Pablo, do not be conformed to this world. Kaman na sa Ginoo. And every time doon ay commandment ang Ginoo. Kung dili ka mo himo, anak, that is sin before God. Verse 1, naghangyo. Pero panawag sa verse 2, nagsugo. That is imperative. Usultihan ng so dili ka kaniang Torah. Kaya tenses anang word nga conform sa Greek. Active na, present, sigit padayon, sigit padayon, sigit padayon, sigit padayon. Mauna ang action anang word nga conform sa Greek. Sigit padayon, present, continuous action, epektibo hangtod sa itong panahon. And every time, kung ang imong kinabuhi, samtang nag-dive kas Ginoo, nagsimba kas Ginoo, pero ang imong kalipay na sa kalibutan, ang imong paghigugma na sa kalibutan, ang imong, dili na problema, imong higala, mga believer, that is not the problem. The problem is mo-conform ba kanila? Kung mo-conform gani kanila, I tell you, the love of God is not in you. Nga bisan kung saan paninong ingon, ang kabaturan, nga ang Ginoo mahigugmaon, hangtod, hindi ka ma-transform. Hangtod, hindi ka mausap. Hangtod, hindi may tamo sa iyong kinabuhi. You are an enemy of God. Hangtod, hindi may tamo sa love of the Father is not in you. That is truth. Sakit na, di ba? Pero tiyan sa mga sakita, hindi makadaot, makaayaw, hindi mo. Samtang nakakali kinabuhi na.
Di ni makadaot tambal ni nga maghatag og pinud-anay kahupayan sa imong relasyon sa Ginoo. Kaya aning panahon na mga igsoon, daghang lipat-lipat, daghang mga pagtulunan nga way klaro, daghang mga pagtulunan nga di tinuod, nga bisag ang mga tao di gana makig-fellowship nimo, mga arrogante nga kasing mga tao nga naman nagtuos sila na transform. Wa iyay. O mo ka mga igsoon, ikinahanglan dunay Christian transformation. Dili ni about nabunyagan ko, nagpapaptize ko, no, wawa na magdaog diha. Dili, magdaog sa iba nga ako. Nito ko, ginoo din na magdaog diha. Magdaog din sa transformation. Kung gusto na kong padayon na itong sabton kini, kasi siguro doon na naglupad-lupad sa iyong una-una. Nga naman, nga ninyo nga nang i-transform mo, nga nang gisubok ang ta, nga mo transform ako, kinabuhi, makatransform ba ta? Nga ang kaluwasan grasya man, di man niya itong buhat, makatransform ba ta ato nang ikonektar na igsood, dili nga passage. Ngayon, pakit-on ta mo nga si Apostol Pablo, si James, wag din na sila mag-away. Pero, tutihan ta mo, ang gisuting application ng Apostol Pablo, dili, mas laom kaysa kang James. Ngayon, si James, pakita ko sa pagtulong, way buhat. O pakit-on ta sa akong buhat. Kaya pagtuloy mo na makita sa istorya, kinabuhi mo. Pero sutihan ka may istorya sa book of Romans, mas laom ni sa kang James. Ang amin. Gusto ko sa abtun, hindi nyo may istorya. Gusto ko na, nagipad, uy, ano to sa una? Uy, gasya na kaluwasan, ginuwas mo to sa Ginoo. O, watin ka panghambog. O, ganong gisuko ka ta, o transform. Huwag magkalitay ka panghambog, ako, nalipanin ka mo. Diba? Nagipad na siya mga una. O gusto na ko masabtan niyo, hindi nga passage, importante kayo mga istorya. Do not be conformed sa pattern ng kalibutan na. Ayaw. 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 Next. Ato na tumagon. Kanang ato mga kalibog sa ikalawang part. Ikalawa, Christian transformation, may tabo lang kung doon na kita pag-reject sa mga standard ng kalibutan na. Di lang nakutob. Kung dili. Do not be conformed to this world. But be transformed. Na, pangutan mo. Nga, akong balikon sa pagpautan. Nga, nang kinanglan man matransform ang Kristohanon. Nga, nang kinanglan man siya, isugo man siya matransform. Nagalata mo kay Dia. Kung nga, no, ngayon anak ang gibuhat sa ginuway. Paminaw mo kay kamaunid ka maturan. Okay? Paminaw. Importante kayo, kamaturan kayo may son, hindi mo na makita ang uban, maglibog yung mga huna, o ino, grasya, kamu buhat, hindi mo kani. Paminaw. Gano'n kinamang transformation. Paminaw. Kaya ang kalawasan ng gibutan sa Ginoo, gigisutis Ginoo sa pulong sa Ginoo, is not an intellectual asset, but it is real life applied by the Spirit of God. Maison, paminaw din mo ni Maison. Grabe ito ni kay Putante. Akong balikon, Maison, ha? Ang kaluwasan ng gihatag sa Ginoo is not only by intellect. Kundili, usa kini katinuod na kinabuhi. Applied by the Spirit of God. Kung basa ka scripture, pwede ka mahimong debatin sa scripture, kinagalang kayong gisulti na i-prompt mo na ikaw sakto. Yes, pwede lang lang wakon. Pwede ka makig-debate niya, o, tingin ka rin, o, naagos kong oras, naagin mo siya sakto. Yes, pwede lang mo bahaton. But hangtod, naway espiritus, Ginoo mo trabaho, di mo sa imong kinabuhi, you will never transform. Yan naman, kaya kaluwasan sa Ginoo, may ito, dili na history. Dili na, mabasa ka Bible, kaya ang history nga, kita, batang ginasa sa Kristo sa cross. Kita man nakakita ang ginasa sa Kristo sa cross. Wala. Pero tinuod na. Kita ba tayo, Ginoo, nag-justify sa gimatarong ka sa Ginoo. Wala itong pinapaglaon. Gimatarong ko sa Ginoo. Wak ko salat. Kaya sa Kristo na di na ko hinupat sa Ginoo. Tinuod na. Pero di na mahimong tinuod. Hangtod nga way espiritu sa imong kinabuhi. Pag-ato mo sampol sa Nicodemo. Sa pagdungol pa ni Nicodemo, usa ka parisyo, pagdungol niya ni Ginoo sa Kristo, ningon siya, magtutudlo. Kibaw po, ikaw, ipadagi ka sa langit, kay way, sama nimo nga way tao, nga dili pinadas sa langit, kung kami malabutala yung gibuhat, way, makahimo, anay, kung dili nagdi ka sa langit,
sakto ba ang confession ni Nicodemo? Pinuha tayo ang confession na kini ako ibalito na akong pangnauna o kabat-oras pulos Ginoo. Sakto ginigikan ka sa langit, Lord. Ikaw hindi, sakto din ka. Pero hingon ba Ginoo? I-appreciate ba Ginoo? Praise the Lord, Nicodemo! Kaya nakasabot yun ka. Naagin mo nakitaan din mo akong himaya. Ako yung kasningon ba Ginoo, praise the Lord? Wala. Nga naman. Ingon ang Ginoo, di siyang pagnakay abilidad sa pagsabot sa ako mga kamaturan. Hangtod niya espiritu niya sulod di mo. Dili ka ngayon makakita sa niyarihan sa langit. Ang salvation, paminaw. Perfect na trabaho sa Ginoo. Ang amahan ng Old Testament nagplano pagluwas sa tao. Si Ginoo, Isu Kristo ninaog para ang plano mahimong tinuod. O ang Espiritu sa Ginoo gihatag aron ang mga plano mabuhi diha sunod sa tao. That is Christianity. Di na makita sa pagmembro simbahan. Makita na sa kahom sa Espiritu sa Ginoo. Nga naman yung mga Ginoo. Kamo mga disciples, ayaw sa mong glakaw ha? Ayaw sa mong dito buwali, may tungod ako ha? Ayaw sa! Mukayag ko sa langit, pabutan ang Espiritu munaog. Kaya kung munaog kayo sa sunod. Punon mo sa kahom. Kanang iyong sa scripture, and the word became flesh, dwelt among us. Alang panahuna, ang pulong si Kristo, mupuyo mismo sa kinabuhi sa tao. O samtang hilit mo reflect ang Espiritus Ginoo sa kinubisan kung sa klaseng confession na yung Ginoo. Di ka makatransform sa iyong kagalingon. Kaya di ka makatransform about to the power of the Spirit of God. And without the Spirit of God, you do not belong to God. Bisan pag naka sa simbahan o membro ka sa simbahan, bisag dako ka ng simbahan, bisag bibo ka ng simbahan, bisag manlimbaw ka mo pagsimba diha. Samtang walay transformation, walay tinuod nga Kristohanon. O ingon si Pastor Pablo, di ko mo hangyo ninyo nga ayaw mo pag-conform sa kalibutan, di ko mo hangyo, suguhon ta mo. And every time di mo mutuman ani, nakasala ka mo sa Ginoo. See? Wala na isa ang gayon. Ang tinuod ng Kristohanon, kung gusto ka makibaw, tinuod ng Kristohanon, wala na stroke daw. Ang tinuod ng Kristohanon na kung ipaklaros ibong kalibutan nga naminaw na karon, wala na dawat-dawat. Wala sa kahong si mong ngapil, pagbuka na akong mudawat sa Ginoo. No, that is not. Why? Kaya kini intellectual na makabaturan gisulti sa scripture. This is reality. Ang salvation sa Ginoo ang tao iyang himong righteous. Reality na ang i-apply sa Espiritu nga magkinabuhi ka righteous sa tubangan sa Ginoo. That is reality. Mga natatong pagsimba ni may soon, higyan kita mo pahinumdum sa atong kinabuhi. Dili ikay nagpanday sa tutuhanong kinabuhi, it is God. Siya ang nagpanday. Kung saan man yung pagkinabuhi, sa kinabuhi, tutuhanong na pinanday sa Ginoo kung ikaw mismo. Wa kakibaw kinsa ni ginuha kung sa iyang mga pulong in matulpas akong migo, tapat, istorya ni pangulit. Right, masalan, di sa kumutuo at istorya ni Kuan, so. Doon kayo na istorya sa gawas. Ngayon ko, maugin na kung bilis ng panahon. O kinangunan bumarog. Bumarog ang kabaturan, paghayong tamo, singgit ka ito, kaya dagang mga tao na ilag. Dagang mga tao na iso, nagsimba na ilag. Muna kita na ni verso blessed. Pero magpasabot na nga ni Matsik ni blessed na tayo ka mo. But without the Spirit of God, we will never change. There is no transformation apart from the Spirit of God. Now, kay kaman ba sa Ginoo, matransform, iyam lang kaman, tanawa ang sunod. Kung saan mag-transform, ingon siya, by the renewing of your mind. So, kinahanglan ipabago ang iyong mga pagulong-una. Now, pagkatanong mo. Lalong mais man. Lalong pag-transform, dili man paglakaw. Dili man pag... Lalong dili man sa pagtikal, sa pagkinabuhi, paglakaw sa simbahan, pag-apig bagustali, pagtuos sa Ginoo. Lalong dili man may Ginoo, o ato gimod sa simbahan ha, o pagsimbang mo ha, o pagtuos mo bagustali, o pag-prayer-meeting mo ha, o eskwela mo pa yung school ha, pamilya mo sa pastor. Lalong di ba niya ang isulti Apostol Pablo?
Nga naman nyo, mas ang transformation, magsugod sa dang ibago nyo pang una. Nga naman. O tayo na mga igsoon, ang pag-ingon ng Apostol Pablo, renewing of their minds, naghisgot siya sa kinitibok ang pagkatao. Nga naman, mind man. Kaya mo, kung ang inyong mind maguba yung feelings. Kita mo, buwang, maguba ka rin yung butok, magkatawa, sige katawanan. Muhilak siya, wait, parang ihilak mo naman. Once ang mind maguba yung emosyon. Muhilak ko to. Kaya bago mo anong init kaya ito, kasi dito pagukot ng mga tao, nag-believe legal drugs, dagang magipagpatay kaya ang mga tao naguba nilang putok. Ayun, tinawan sa uban, mananap. Mula usahay uban, magkag-sundang, pagtagtaro nilang mga tao, ano man, nausap. Kaya once maguba imo mga hula, maguba ang imong choices. Maguba imo pagbati imo kasing-kasing guba. Muna pag ina sa Pablo, by the renewing of your mind, ay pasabot, nga ang imong kreatibok ang pagkatao. May ipausap, may ipatransform. Kaya once maguba ang imong utok, maguba ang imong pagbati, maguba ang imong choices. Now, nagasa mo glaing rason, nga nung sa Pablo, but be transformed by the renewing of your mind. Nga naman, what's ibang pasabot sa Pablo? Kaya ang tinuod, paminaw ha, ang tinuod na transformation, magsugod sa gawas. Nagsugod sa sulod. Pag ingon niya renewing of your mind, iyang gigiyahan ang mga tao pagtanaw, dili sa imong gawas, tanawa ang imong sulod kung doon na ba sa. Through transformation, magsugod sa conformation outside the world, kung dili nagsugod sa change sa imong sulod. Mula pag-ingos, Ginoo, Nicodemo, unless na matawo ka pag-usap, mabuhay pag-usap ang espirituanong kahintang. Di ka kayot makasunod, di ka kayot makakita. Masa mo pakita, di mo sa anong pagkasunod. Nga wakay kusog na mabuhat outwardly, kaya ang inward, wak man na usap. Adaan, palita mo nga istorya. May so. Okay, kita mo sa kalibutan, may mga kalibutan. Kadumog ba mo alay? Ako anak mo, atik biya sa una. Pero sa siya nakakita ko sa kalimbayhana, nahigugma siya, nausap siya, kalimbayhana, may nakapag-usap sa akong anak. Kadumog mo na? Sinuwan mo na, iso yan. Ang ginikanan, kita siya anak, bandungong kayo, kita kung sa katawa, niliuso kayo. May tagmagka, hindi mo pagkanis na magkauyat, kaya ako anak mausap. Nga naman, ang tao kaya ba niyang usbon, i-renew iyang mind, pagsugot Ginoo, pagsugot sa pulos niya sa be transformed by renewing of the mind, kaya ba? Isuwayan na tao. Pero after na mag-away, after niya magkasinabutay sa iyang uyab, niya kapuusap niya, Jesus may tabo. Umalik! Ano umalik man? Kay wali tilog anay sa transformation sa sulod. Samtang di mausap ang sulod, pwede ka magpa-transform sa gawa. Pwede nung buhat mo, sinuntan ka. Another thing, example. Ngunit tao, siguro kita, normal na to, kaya kita, nga, pag-abot New Year, lagi maghimog New Year sa solusyon, kaya tataw siya, pero tayo-tayo sa buya. Ay, sabi ko. O tinao, mutayo siya pag-transform sa kinabuhi. Yan kita, pag-renew, yan una-una. Di na kumubuhat ani, inaalay na ginawang kinabuhi, ako kinipalikamutan, o mausap yun, mausap si Mana. Kita kasi imong anak, imong patog yun ka, papilon mo yun ka, patog tulong kay yun ka, sige, usak si Mana, pagkabot balik, grabe ginuo kay sanan, tulong intig lang kwan, maamin yun, ako rin hugas na ito nga, ako rin lang mga, bingon na, kanindot ako anak, pagsunod si Mana, usa ka mo, kita kataro na tinarong ko dire. So ko na to. Yan naman. Di ka kahimog transform sa iyong gawas. Hantod ang inyong sulod. That is why, ito sa Pablo, be transformed. Yan naman. Kaya pinuli ka sa Hanon, dunay istinto din sa sulod. O ang transformation, huwag magsugod sa gawas, nagsugod sa sulod. That is why, ang akong gipaklaro, na transformation, katutok, kini sa sulod. Di na nagtutok! Nga naman, gano'n naman kitawag, kanta na banal na aso. Nakaharap ko ang majit ang isang ali, nagrosaryo. Yahuman, nagyaw-yaw.
na nakata, banal na ato nga naman. Ang tao, pwede siya murinyo sa iyang mind, sa iyang kaugalingong kusog. Pero nga naman ngay, after gikan simbahan, away diri, away dito, hubog dito, langis dito, nga naman. Ha! Ang tao pwede makausap sa iyang kaugalingon, outwardly, mahimo siya religious. Pero samtang di mausap ang sunod, di gyud ka mausap. Why? Only true Christians makausap sa iyang kaugalingon. Not because sa iyang power, but because ang chains nagsugod sa ilaw. Christianity is reality. Kung dili mahitabo ang giingon sa Ginoo sa Kristo nga ikaw gimatarong sa Ginoo. Kung dili mo reflect ang kinabuhi karon, repent, come to Christ. O dili na dito to. Agaan sa kita mo paslaom. Nga ang tao na kamot mo renew sa iyong mind, hindi siya makausap. Why? Because Scripture is very clear. Transformation begins in the inside and not on the outside. Wala gawas ang transformation na sulod. Agaan pa kita mo, laing laom, Mason. Kung saan sa gikaawayan pag-ayon kamaturan sa pulong Ginoo, kanang giingon ni James, ang pagtuong away buhat patay. O tagaan pa nga kining scripture ihatag Ginoo na karon adlaw, mas laom kini kaysa kang James. O iya kining explain unsa ipasabot ni James dito. Tagaan ta mo idea. Nga naman, nga usa ka tuhanon tudloan sa pulong Ginoo, mao nay gusto sa Ginoo, ya paghuman magkinabuhi siya tarong, maningkamot siya, makahimo siya tarong, paghuman manaway siya sa uban. O niya, malingaw siya ikaw galingon, mawala. Ang isuti ba sa Pariseo, sayok ba? Pasok siya templo, malingaw siya, Lord, ako naghatag kong tithe niyo mo. Sayok ba yung pagsulti? Nakasupak ba sa gusto sa Ginoo? Wa man. Lord, nag-fasting ko. Sayok ba yan gibuhat? No, wa man. Nga naman. Nga nung di man ka mawatubangan sa Ginoo. Why? Because transformation begins sa sulod. May isutot mo, agad mo klaro. Agad mo klaro. Ang transformation, bisan sa Kristohanong kahintang, kita. Hindi na ito ilimit. Tanaw na ito pagalingon. Kaya nakikitabo na simbahan. Sa mga simbahan, nag-angkol ng iyas Ginoo. Nagkakahitabo, kiniklase ang kinabuhi. O magkinabuhi kasama ni kay Moni Ginoo Scripture. Magkinabuhi ka, may anak script kinabuhi. Magkinabuhi, kay Moni gusto Scripture, magkinabuhi ani. Hadiyang nagbikamot ka pag kinabuhi, aning kinabuhi ah. Sa panahon ngayon mo mahimo, ay, nahimo ginag gusto Ginoo. Nalala ko prayer life, ako ang Diyos. Pero si Manahoy, nagpadawa ko siya. Unsay feelings ni mo? Unsay feelings ni mo ah? Huwag lamig isimba, mag-active kay kas Ginoo sa imong nahuna. Kaya nabuhat ni mo, ang gusto sa Scripture. Mama? Ato ibalhin. Kung pananglit sa iyong pagpaningkamot sa Gisukti sa Scripture, ningkamot ka ni Mami. Niya nakasakas Ginoo niya, sana magsigig balik-balik, niya ngay pasayo ka kaya mayo ka siya. Namukurot kayo sa Ginoo. Unsa may resulta? Mabot ang panahon ng Edson, nasa iyo pagpaningkamot pagsugot sa gusto sa Ginoo. Mabot ang panahon, ikaw mismo hindi ka kapasayo sa iyong kaugalingon. Yabot ba? Ngayon, Kristohanon. Mabot ang panahon mo, Kristohanon, bakit ko no? Pasaylogan ka ko sa Ginoo, nga sige naman nagbalik ang sa. Unsa mo ni? Ano man na? Kay, ang transformation ng gikan sa Ginoo o gikan sa kusog sa tao, mo resulta ka na legalismo. Nga ang imong kaugalingong paningkamot o imong righteousness, mao na kini nawaton sa Ginoo. Napagata mo example, pusok sa tinawag sa transformation, nagaanta mo example. Nakatuway mo buhat og dautan, publiko. Unya niyagi yung pastor. Pagis yung pastor, tag-preach yung kinas pastor. So, mo na? Nga ang reason, dilit mo mabuhat, tungod ni pastor, that is legalism. Pagpantay ka na o transformation sa Bible. Ang transformation, mga igsoon, bubuhat kag mga butang, tungod kayang Ginoo, nagkapamuhat sa imong sulod. Dili siya makitang tao. Bubuhat ko, alik, inala ba yung pastor, butang ka ba?
Mubuhat ko ani kinahanglan mo kisuhanon ra ba kasi mapantol. No. Ang imong reason is very simple. Mubuhat ko ani. Kay ang Ginoo nagapamuhat dinhi kanako. That is why ang tinuod nga transformation may tabo bunga sa Espiritu sa Dios. The fruit of the Spirit. Kung mahimo na ka may gugbaon sa imong sikataw, not because kay nagingkamot ka may gugbaon, but because dunay nagkitabo sa imong sulod. O dili ka mahimutan kung dili ka mubuhat. Nga naman, there is transformation inside of you. Dili tungod sa pastor, dili tungod sa bisan unsang balaod sa simbahan. Ayaw dili pag kinahanglan lang imong tupi nindot, kinahanglan nimo ang salita nindot. No! Tinuod ka na, sakto na. Dili ka mo conform sa kalibutan. Mayroon na ang simbahan. Oh, dili ka paghimutag balaod simbahan, pagtikot na mo sa moralidad, na mahimong legalismo. Dili ikas Ginoo. Mayroon simbahan, oh sige ha, gustuhanon. Oh, di man ta mo conform sa kalibutan, dapat ang atong mga buhok na to, white color ha. Gustuhanon kita. Nagbuhat ka na. Oh, di ka ko pakulor kay kung ano ni pastor. That is legalism. Nga naman, dili ba ang Ginoo nagkonbiktar nimo, mabuhat ka na. Once na dili ang Ginoo mo konbiktar nimo, mabuhat ka na, bisag tinuod na sa scripture. Mo resulta ka nag-legalismo. Yung mga nag-righteous na kasi mo tinawan, makalimot ka sa cross ni Kristo. Naman, may hindi naman ito, makabalik ka sa Ginoo ato. No! Nasa cross ni Kristo ang paglaong sa Kristohanon. Siya ang naghatag kausapan mo na ingon sa scripture, anyone in Christ, he is a new creature. Bago! Dili bag-og simbahan, dili bag-og reliyon. No! Transformation begins in Christ. It's a very strong warning towards us, brothers and sisters. Ayaw pagsimba Ginoo kasi nga si pastor nagtudlo ni mo matusimbahan ka. Pagsimba Ginoo, to kay convictions imong kasing nagtudlo na ikaw anak Ginoo kinahanglan kang mo simba o mo dahil niya. Dili sa atong simbahan wala ka pugsa bisan usa. O gitudluan ka do it all for the glory of God. Nga naman, kay kung ang transformation, kung wa ka gi-transform sa sulod, mo na ang simbahan sa iyong pagbuhat outwardly, mo resulta kagubot o kaguliang sulod sa simbahan. Nga naman, legalismo ang may tao. Mo na katayan ni may some very simple application. Kung magbuhat kag mga butang, tungod sa tao, dili tungod sa Ginoo. Kinsa man ka kung ikaw raw sa? Kung white tao kauban nimo, ikaw na lakas kwarto, kinsa ka tubangan sa Ginoo? Diya ka makikita sa transformation, ikikan sa kaon sa Espiritu sa Ginoo. The fruit of the Spirit of God, rest sa ato kawalingon, kung mamura ka na gugma, kalipay, kalinaw, self-control, tanang klaseng resulta sa kinabuhi Kristohanon, mo resulta ka na, not because sa iyong paningkamot, but because there is power inside of you. The Spirit of God nagtrabaho, nag-apply sa kamatayon ni Kristo nga sa cross para ipakita sa kalibutan nga mo reflect ang iyang himaya sa imo akong kinabuhi. Malingon ang Ginoo, in all things nagtrabaho siya. Ang parang mga tao iyang gitawag, aron mo conform sa nagwise Ginoo. That is a transformation is very important. Nga naman sa ito kinabot Kristohanon, mura ulit teotia ang ito kinabot Kristohanon. Nga naman, kung sa may kalainan sa imong kinabuhi sa church fathers, nga naman sila ulilimos na magpakamatay sa Ginoo. Nga na yung anak may lang kinabuhi, may bound lang siya to the point of death. Nga kung makikita sila kasakit sa kinabuhi, mayon sila kinintanang temporaryo. Kung maabot ang mga pikos na kahitang, mayon siya consider it pure joy kung maabot po alin. Pero sa diyan, maabot kita klaseng mga pagkanto sa itong kinabuhi. Pure mga joy atong na-experience. Kung maabot ang kainta na pait kayo, mirong kayo, doon na tayo mga sakit, hindi ka pa hospital, doon na tayo mga problema, hindi ka magkasulba, doon na tayo mga problema, gusto na itong kaputong dito mahimo. Unsay imong reaksyon. Nga naman, so tiyan ang mga exon. Once the night transformation by the power of the Spirit of God, lingon ang scripture, imong ma-prove nga ang will sa Ginoo nga maayo gid ay acceptable gid ay kaubuton o perfect gid ay iyang kaubuton. Mo na siya ang Ginoo. Tagaan ta mo unsay imo sa
scripture. O highlightin yung scripture ko, makakita mo din. Unsa rin grasya sa Ginoo. Highlightin yung scripture ko, makita mo. Basta, ikadawang Timoteo, Titus 2:11 hangtod sa 12. Paminawa. Titus 2:11 hangtod sa 12. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa mga tao. Ang maong grasya, paminaw. Unsa ning grasya? Nagtudlo ka nato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutan makailigon. Ang grasya nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kagalingon. Ang grasya nagtudlo kini kanato pagkamatarong o Dios mo. That is the grace of God. Ito sige tagdamit sa bersikulo ko by grace we are saved through faith. It is not of yourselves. It's the work of God. So what tayo makapagalpo natin? Pero what takibaw ng pulong sino nagtudlo ka rin ang Diyos siya. Nagtudlo din ang tumubiyat tapos kinabuhin daw tan. Wala nili ang kasyahan naghahatag ka na ito nga pagkuyon-uyon mo sa kalimutan kay langit na mapaingon. Wala ka na magtudlo. Ug bantayanan kay mga wali sa mga kasimbahanan. Ngawa kini gipaklaro sa kini grasya mo na nahimo kini barato. Kanyahay lang mga tao niyo, kanya na kumukas Ginoo pastor, kay dalay na nila, mudawat tanday ko, magbadso na sa ko nila. Kanya lang ko ka na, mag-enjoy sa kus kalimutan, kay tao ko. Ganyahay lang murasong, ang kalimutan sama na. Kaya ang Ebanghelyo, ang giwali dili tinuod nga Ebanghelyo. Ang grasya kung balikon si Timothy 2:11-12, ang grasya sa Dios nagtudlo sa pagbiya sa kinabuhing daotan, sa kalibutanong kailigon, nagtudlo kini sa pagkinabuhing mapilugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios mo. Mo na meaning sa grasya. O tagatong warning, kita magkastuhanon nga na nakadungog permis po sa Ginoo. Paminawa. 2 Peter 2:20-21. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 20-21, paminawa ko. Katong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo manuluwas sa Jesus Kristo. Aman, unya, maghapos o magaong pag-usap ining mga butana. Paminawa ko sunod. Mulabaw kadautan ang ilang kahintang. Kay sa kaniadto, mulabaw ang ilang kadautan ang ilang kahintang kaysa kaniadto. Paminawa sunod. Maayo pa lang punta, ngawa sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa nahibalo o unya mobiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Mao ni ang grasya sa Ginoo. Ayaw baratuha ang grasya. Kaya kaluwasan sa tao, buhat kini sa Espiritu sa Ginoo sa pamagkinabuhi. O buhat Apostol Pablo, makakita ta sa paghinulanon sa Ginoo. Ganito na magpatuyang sa pagbaluban, sa pagsunod-sunod sa mga stilos kalibutan. Kaya dili ka na maka-resultag transformation sa kinabuhi sa amin. O ka makasabot kita kini transformation, dili kini imong kusog. Kung dili kusog kini sa Ginoo na hitabo, diya sa imong sulong, kung dili reflect kini diya sa gawas. Panawa o paminawa kini translation ni gamit ni West. Paminawa ng sa pag nindot kay pagkagamit. Nindot niya paghatag o lain niya pag-translate anang do not be conformed. Paminawa yung sa kini pag-translate. And stop assuming an outward expression that does not come from within you and is not representative of what you are in your inner being, but is patterned after this age. But change your outward expression to one that comes from within and is representative of your inner being by the renewing of your mind, resulting in your putting to the test what is the will of God, the good and well-pleasing and complete will
and having found that it meets specification, place your approval.